Pampanga, inireklamo ng mga residente. Inflation rate sa Central Luzon na itala sa 7.5%. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi raw sang-ayon sa datos ng PSA. Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Pampanga nanawagan sa Balibago Water Works na huwag munang singilin ng septage fee ang kanyang mga kabalin. At local basketball referees target maisama ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Central Luzon sa International Association. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sira-sirang bahagi ng Sindalan Anao Road sa Mexico, Pampanga, inireklamo ng mga residente. Inflation rate sa Central Luzon na itala sa 7.5%. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi raw sang-ayon sa datos ng PSA. Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Pampanga nanawagan sa Balibago Water Works na huwag munang singilin ng septage fee ang kanyang mga kabalin. At local basketball referees target maisama ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Central Luzon sa International Association. Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Sakit po sa ulo ngayon ng mga residente at maging ng mga motorista ang sira-sirang kalsada sa Barangay Kamuning, Mexico, Pampanga. Sa pagsisiyasat ho ng CLTV News, aming napag-alaman na nasa ilalim ng pamamahala ng Provincial Engineering Office o PEO ang nasabing kalsada. Ayon sa PEO, nakalatag na raw ang mga plano para maisaayos ang istruktura. Narito pong detalye ng balitang yan. Inireklamo ng mga residente ng Barangay Kamuning Bayan ng Mexico, Pampanga ang sira-sirang daan na nagdudulot umano ng malaking abala sa kanila, pati na sa mga motorista. Sinadya ng CLTV News ang bahaging ito ng Sindalan Anao Road na siyang tampulan ng kanilang sumbong. Dito nakasabay namin ng mga naglalakihang truck sa pagbaybay sa lubak-lubak na daan. Sa sa truck po namin, medyo mahirap po dumaan kasi sira po. Madaming na aksidente po, tsaka ang pangit ng daan. Tumangging humarap sa kamera si Barangay Captain Peter Seron ng Kamuning, Mexico. Pero binanggit niya sa amin na minsan ay sariling pondo ng barangay ang kanilang ginagamit upang matambakan at malagyan ng asfalto ang kalunos-lunos na daan. Ang problema, hindi rin nagtatagal ang kanilang pansamantalang lunas dahil na rin sa walang tigil na pag-ulan. Napag-alaman din ng CLTV News mula kay Engineer Elmel Miranda ng DPWH na ang nasabing kalsada ay nasa pamamahala ng Provincial Engineering Office o PEO. Dahil dito, dali-dali namin tinungo ang tanggapan ng PEO. Gana po ng Provincial Capitol na ang approved budget po is 12,528,823.14 centavos. Ang opening of bids po is July 13, 2022 po. May kinakasa na umano ang provincial government sa ilalim ng annual investment program ngayong taon upang maisaayos ang sira-sirang daan sa Barangay Kamuning. Ito po kasi under jurisdiction of the provincial government. Provincial road nga po ito. Kaya kailangan po kami ang dapat ang rehabilitation po nito sa amin. Pero this time, kami po ang nagpondo. Pagkatapos umano ng bidding ay susuriin muna ng kanilang tanggapan ng mga kontraktor at kung walang magiging aberya, ay maglalabas sila ng notice to proceed upang masimulan ng rehabilitasyon. Tuloy-tuloy po yung aming paggawa sa mga provincial roads po namin. Every year po nagpopondo kami, especially po yung mga major roads po natin. Like for example, yung Sindalan Anao Road nga po. Nilinaw naman ng PEO na hindi lang pag-aasfalto ang gagawin nila upang hindi na ito masira kahit maulan. Hindi po. Improvement and rehabilitation po siya. 12 inches thickness of PCCP po. Para po medyo matibay. JM De Jesus, CLTV News. Sa ibang balita, nananawagan ho ngayon si Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Pampanga sa Balibago Water Works
na wag munang singilin ng septage fee ang kanyang mga nasasakupan. Pinag-aaralan pa raw kasi ng kanyang tanggapan ang municipal ordinance ukol sa septage program upang matukoy ang legalidad nito maging ang wastong computation sa septage fee. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Nakasama na sa resibo, paano kang hindi obligado? Wala kang magawa. Sinama kagad sa resibo? Oo, hindi namin alam na naman namin nung tinignan namin yung resibo namin, nakalagay na. Wala kang magawa, siyempre. Ito ang tapatang reaksyon ni Aling Josie Canlas, residente dito sa Santo Tomas, Pampanga, sa umano'y paniningil ng Balibago Waterworks System Incorporated para sa septage program na naipasa sa mga consumer. Nasa 100 piso ang halaga ng septage fee na nakasama sa kanyang water bill. May dagdag ka kayo. Medyo dinalan, bulan. May dinalan pa. Baluya po kano ito, anong para na ano ito? Sabi rin, tangking, kareng Minodoro. Siring Igoro. Ayon kay Aling Josie, nagkaroon naman daw ng konsultasyon bago ipataw ang nasabing bayarin. Pero duda raw siya sa komputasyon nito. Kahit na 100 lang, siyempre makalaking bagay yun, mahirap ang buhay. Ang Septage Program Ordinance No. 32-2017 ay naipasa ng Sangguniang Bayan ng Santo Tomas bilang katugunan sa pambansang pulisiya na kailangang tumalima ang mga lokal na pamahalaan sa Clean Water Act. Hindi naman umano tutol dito si Santo Tomas Mayor John Sambo, ngunit kailangan lamang maging malinaw kung papaano ang computation ng water concessionaire sa pass-on charge nito sa mga consumer. Dahil hindi rin umano malaman ng alkalde kung bakit naglalaro sa 100 hanggang 150 pesos ang singil para sa septage fee. Kung hindi ako magkakamali, nag-average yan ng 150 pesos per household ang nasisingil. Depending nga sa konsumo sa tubig. So, lumalaki pa sa iba. Pagka mas malaki ang konsumo mo ng tubig, mas malaki ang binabayad mo sa septage tank fee. Tripartite agreement umano ito ng Balibago Waterworks System Incorporated at ng kumpanyang Soliman Easy Septic Tank Disposal sa Santo Tomas LGU. Nakasaad sa sulat ni Mayor Sambo sa kumpanyang Soliman Easy Septic Tank Disposal na deferred muna ang 2 buwan na bayarin habang ito'y pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan. Sumulat na tayo sa kay Mr. Sir Soliman, no? President ng Soliman Easy Septic Tank Disposal, na ipagpaliban muna at the same time sa Balibago Waterworks System na ginamit nilang taga-singil, no? Taga-singil sa kanilang septage tank fee. Ang ginamit nilang taga-singil ay ang Balibago Waterworks System Incorporated. Sumulat din tayo sa Balibago Waterworks System na ipagpaliban muna ang pagkolekta habang pinag-aaralan natin ang mga legal basis ng septage tank fee na ito. Hapon nitong Martes, July 5 nang magtungo ang CLTV News sa punong tanggapan ng Balibago Waterworks System Incorporated sa Angeles City. Ngunit ayon sa mga tauhan ni Mark Araulio, Vice President ng kumpanya, magbibigay lamang daw sila ng pahayag sa takdang panahon. Paulo G. Santos, CLTV News. Ito, pabatid sa publiko, idineklara ng Malacanang ang July 9, araw ho ng Sabado, na isang regular holiday bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Idil Adha o yung Feast of Sacrifice. Ang Idil Adha ay ang pag-alala ng mga kapatid nating Muslim sa kahandaan ni Ibrahim na isakripisyo ang kanyang anak na si Ishmael bilang pagsunod sa kautusan ni Allah. Ito rin ay isa sa kanilang 2 pinakamalaki at pinakamahalagang pagdiriwang. Ayon ho sa Republic Act 9849, kinukonsidera ang naturang araw bilang isang national holiday. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Inflation rate sa Central Luzon na itala sa 7.5%. Pangulong Marcos Jr. hindi raw sang-ayon sa datos ng PSA. Tubig sa Pampanga River, below alert level pa rin. Mga residente sa tabi ng ilog, wala raw dapat ipangamba. At presyo ng kuryente ng Pelco 1 inaasahang bababa.
Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Pumalo sa pinakamataas na 7.5% ang inflation rate sa Central Luzon kasama ang Cordillera Administrative Region o CAR nito po nga buwan ng Hunyo. Ibig sabihin, mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa dalawang rehiyon kaysa sa ibang lugar sa bansa. 6.1% naman ang naitalang national inflation rate ng Philippine Statistics Authority. Pero mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi raw naniniwala sa numerong ito. Narito pong detalye ng balitang yan. Hindi na raw bagong balita para sa ilan nating mga kabalin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa public market ng Siyudad San Fernando, Pampanga, kanya-kanyang diskarte na lamang ang mga mamimili para maipagkasya ang kanilang budget. Ala, yung kailangang budget din kung binabawasan ko na lang yung mga oo, pinamimili. Ang ilang maliliit na negosyante naman, pinangangambahan din ng tuluyang paghina ng purchasing power o kakayahan ng mga mamimili na kanilang suki. Tiyak na kasunod daw nito ay ang pagbagsak naman ng kanilang kabuhayan. Wala na pong bibili. Pag tumaas ulit. Apektado talaga. O, siyempre po. Katunayan, tumumal na raw ang kanilang benta dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga paninda. Usually po itang gas, butane, ebon ng pontabaya pong may ngatas-tasan po pong groceries, mga ganyan. Maliwanag ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, epekto ng mataas na inflation rate ay ang pagbaba ng halaga ng piso. Ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dahil tumataas yung inflation natin through the years, in-expect natin talaga na bumababa yung ating purchasing power peso. So, tama ka dito sa report natin, 87.87 na lang means that sa June 2022, yung ating piso ay parang worth na lang 87 centavos kung i-compare natin nung base year which is 28. 6.1% ang naitalang national inflation rate nitong Hunyo. Kapuna-puna rin na tumaas ang inflation rate sa lahat ng 16 na rehiyon sa bansa. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga reyon sa labas ng National Capital Region noong Mayo 2022, lahat ng 16 na reyon ay nagtala ng mas mataas na inflation nitong Hunyo 2022. Record high naman sa mabilis na pagtaas ng pangunahing bilihin at serbisyo ang Central Luzon kasama ang Cordillera Administrative Region o CAR. Ang pinakamataas na inflation sa mga reyon sa labas ng National Capital Region ay sa Cordillera Administrative Region at Region 3 o Central Luzon na parehong nagtala ng 7.5% inflation nitong Hunyo 2022.
Kabilang sa mga nagtaasan ng presyo ay ang karne ng manok na mula sa 5.6% inflation rate noong Mayo, naging 7.9% na nitong Hunyo. Kaya naman mabibili ngayon ang manok sa halos 190 hanggang 200 piso kada kilo. Ang bigas naman nakapagtala ng 2.3% inflation rate mula sa dating 1.5%. Ayon sa PSA, malaking contributor pa rin sa mataas na bilihin ay ang pagtaas ng produktong petrolyo. Ang pangalawang nag-ambag sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport na may 17.1% inflation at 32.6% share. Paglilinaw naman ni Yusek Mapa, hindi naman maituturing na extraordinary ang pinakikitunguhang economic crisis sa kasalukuyan. Purchasing power peso is just 1 over the consumer price index, ano. At dahil sa base year natin, average ng 2018, sabi ko kanina, yung June, ang computed namin na purchasing power peso ay nasa 87 centavos. Ito by extraordinary, kung titingnan natin yung series, may mga years talaga tayo na matataas din yung inflation rate. 2018, yung mga 90s, mayroon pa tayo during the Asia financial crisis. So, while I don't have the data, I don't really see that this is something of an extraordinary. Samantala, sa pulong balitaan sa Malacanang hapon nitong Martes, July 5, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya kumbinsido sa datos na inilalabas ng PSA. 6.1. 6.1? I think that I will have to disagree with that number. We are not that high. We have crossed our targets were less 4% or less. Unfortunately, it looks like we may cross that threshold. Tatawid tayo sa 4%. Paniwala ni Marcos, kung nakararanas ng inflation ng bansa, epektuan niya ito ng mataas na inflation sa imported products. The prices are again something that happens that the forces that have pushed the commodity prices up are again beyond our control. Much of our inflation is actually imported inflation. It is imported because it is the inflation on the products that have suffered inflation that we import. So sumama na yung inflation nila doon sa atin. Paolo G. Santos, CLTV News. Samantala, sa ibang detalye ng mga balita, wala pa raw dapat ipangamba ang mga residente malapit sa Pampanga River dahil nananatili sa below alert level ang taas ng tubig dito sa kabila ho yan ng halos araw-araw na pag-ulan. Sa kabila nito, pinapayuhan naman ang mga naninirahan malapit sa ilog na maging alerto at alisto para makaiwas sa sakuna. May detalye si JM De Jesus. 25 years nang naninirahan si Aling Nancy Pagyo sa Barangay San Juan, San Simon, Pampanga. Halos 10 hakbang lang ang distansya ng kanyang bahay sa Pampanga River. Dahil dito, nasanay umano ang kanyang pamilya sa taunang pagbaha tuwing malakas ang ulan at umaapaw ang ilog. Madalas din nilang isampang kanilang mga kagamitan, lalo't kung lampas taon ng baha. Masanay na, tsaka minsan nga nasa daan kami, doon kami nag-evacuate Kasi noon mababa lang yung mga bahay namin. Buti nga ngayon nagkaroon na ng second floor para in case na hindi ka nalilipat. Sa bahay ka na lang. Bukod sa pagpapalagay ng second floor, nakadisenyo rin ang kanilang tahanan para makasakay ng bangka sakaling biglang tumaas ang tubig. Ngayon, in-extend ng mister ko yung tapos nilagyan niya ng butas doon para in case na hindi kami makalabas dito kasi malalim dito. Dito na lang may nakaabang na bangka at saka hagdan. Hindi kalayuan sa bahay ni Aling Nancy ang kinatatayuan ng bahay ni Tatay Fernan Pamandaan. Sa tabing ilog na siya tumanda, 57 taong gulang na siya naninirahan malapit sa Pampanga River. Usually, karamihan dito sa tabing ilog may mga bangka. Kapag may problema, meron kaming magagamit paglabas. Ayon sa Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center or PRBFFWC, wala pang dapat ipangamba sila Aling Nancy at Tatay Fernan. Sa kabila kasi ng mga malalakas na pag-ulan, nasa 1.3 meters lamang ang taas ng tubig batay sa Arayat monitoring system nila. Ibig sabihin, below alert level pa rin ito. Ang mga monitored rivers namin at the moment,
particularly yung main Pampanga River and the major tributaries niya, are all below alert water level. So meaning to say, meron kasi kaming tatlong assessment level: alert, alarm, and critical level. Alert meaning ito yung more or less nasa 40 to 50% of the channel capacity. Pagka nasa alarm level, at least mga nasa more than 60% na siya sa channel capacity. Pagka critical level, almost nasa bank full capacity na siya. No? Pero at the moment, below pa rin po siya doon sa tinatawag naming alert water level. 24/7 ang ginagawang monitoring ng PRF-FWC sa kondisyon ng Pampanga River at mga tributaries nito. Tuloy-tuloy naman yung aming pagbabantay pero ngayon nakikita namin na siguro within the next or until weekend, wala naman kaming nakikitang significant changes na mangyayari na biglang aapaw na lang to. So yun at the moment, medyo we're good in terms of river levels. Dagdag pa ng PRF-FWC, ang mga panakanakang pag-ulan ay maaari makapagdulot ng pagbaha at hindi ang pag-apaw ng ilog. Ito, pwedeng magdulot yung biglaang buhos, pwedeng magdulot ng dagliang pagbaha. Kasi yung sa drainage issue na yan, hindi naman yan doon sa natural na umapaw talaga yung ilog. So, expect ng mga kababayan natin yan, may mga ganyang pangyayari. Na tatagal ng 1 oras, ang tagal na yung 2 oras, mawawala na rin yan agad. So, yun yung mga dapat nilang asahan. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ng mga naninirahan malapit sa ilog na maging alerto at aliso para makaiwas sa sakuna. JM De Jesus, CLTV News. Magandang balita para sa mga consumer ng Pampanga Electric Cooperative o PELCO-1. Inaasahang bababa ang presyo ng kuryente simula huyan sa Nobyembre ngayong taon. Mula sa 11 pesos and 7 centavos, magiging 8 pesos and 20 centavos na lamang per kilowatt hour ang presyo ng kuryente sa nasabing buwan. Pagdating naman ho ng taong 2024, higit na bababa pa raw ito sa 8 pesos and 20 centavos per kilowatt hour. Ang nasabing pagbaba ay dahil sa bagong 36 megawatt contract na inaprobahan ng PELCO-1 sa Masinloc Power Partners Corporation Limited na magbibigay ng mababang generation rate sa loob ng 10 taon. Kasabay ho nito ay ang patuloy na mababang generation rate ng 15 megawatt contract sa Bachman Geothermal Incorporated na isang renewable energy plant. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, higit 190 million pesos ibinigay ng PAGCOR sa Kapitolyo ng Pampanga para sa pagtatayo ng Pampanga Provincial Hospital sa Clark. Satellite registration sa mga paaralan, plano pong itulak ng COMELEC para sa barangay at SK elections. At libreng medical consultation, handog ng Kapampangan Development Foundation sa publiko. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
ang CLTV Balitaan. Nagbigay ng 190.5 million pesos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pamahalang panlalawigan ng Pampanga. Sinabi ng mga opisyal na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos sa PAGCOR na maglaan ng 100 milyong pisong budget para sa pagpapagawa ng Pampanga Provincial Hospital Clark Annex. Ang natitira umanong 90.5 million pesos naman ay gagamitin sa pagbili ng 40 unit ng dialysis machines at isang CT scan machine. Ang mga ito ilalagay sa dialysis centers na bubuksan ni Governor Dennis Pineda sa ikalawa at ikaapat na distrito ng lalawigan. Isa hong Pampanga sa 8 local government units sa bansa na nakatanggap ng financial grants mula sa PAGCOR. Samantala, pinag-aaralan na raw ng Commission on Election ang pagtatalaga ng satellite registration sa mga school campus para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa darating na Disyembre. May karagdagang detalye kaugnay niyan si Paulo G. Santos. Sinimulan na nitong A4 ng Hulyo ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakdang ganapin sa darating na Disyembre. Bukas ang pagpaparehistro Lunes hanggang Sabado at tatagal hanggang July 23. Dito sa Santo Tomas, ang pinakamaliit na bayan sa Pampanga, paspasan na rin ang trabaho ng mga tauhan ng COMELEC para maasikaso ang mga nagpaparehistro. Sa ngayon ay higit 33,000 ang bilang ng registered voters sa Santo Tomas. Diretso pa po ang aming preparasyon. Ito po, registration natin. Mag-start po tayo ngayon, July 4 hanggang July 23 po. Patuloy po ang ating preparasyon hanggang wala pong postponement na sinasabi sa taas. Bagamat manual ang gagawing barangay at SK election, digital pa rin ang proseso ng pagpaparehistro. Kailangan pa rin kuhanan ng biometrics at litrato ang mga nais bumoto. Ayon kay Imelda Manalastas, ang Election Officer 3 ng Santo Tomas, sa unang linggo ay sa tanggapan muna ng COMELEC ng Santo Tomas gagawin ang registration. Pero may mga plano raw silang magtalaga ng satellite registration sites. Magkakaroon po kaming satellite registration. Ito lang po itong barangay namin, baka po lahat po iikutan namin. Kung hindi po namin makakaya, clustering po. Sa ngayon ay registration pa lamang ang ginagawang paghahanda para sa nalalapit na halalan. Paniwala ni Manalastas, hindi naman ganon kagulo ang barangay election sa Pampanga. Nakasama po ako as election assistant dati, hindi naman po ganon kagulo. Opo. Na-contact ko po kasi Minalin at saka ang Santa Ana. Pareho po silang peaceful. Samantala, naabutan naman ng CLTV News Team ang estudyanteng si Renzo Guevara kasama ang kanyang ina. Dahil wala raw face-to-face classes nitong nakalipas na school year, wala rin itong maipakitang ID para makapagparehistro. Nagdala na lamang siya ng birth certificate si Renzo. Anya, sabik siyang makaboto upang mapalitan na ng bagong muka ang mga opisyal ng kanilang barangay. Masaya po. Magiging isa din po ako sa mga voters. Bilang kabataan, ikaw yung unang magpaparehistro dito. Anong pakiramdam mo? Hindi po. Ano bang gusto mong mangyari sa barangay? Kasi sabi ng mga kabataan katulad mo, gusto nila may pagbabago sa barangay. Ikaw, anong gusto mong magbago? Ganun din po. Pagbabago din po sa barangay natin. Kwalipikado ng bumoto sa SK ang mga nasa age bracket na 15 to 30 years old. Kabilang naman sa mga requisitos ang pagdadala ng kahit anong valid ID gaya ng barangay ID. Samantala, sa naging panayam ng CLTV News kay OIC Senate President Senator Mig Subiri nitong nakalipas na Biyernes, July 1, wala pang malinaw na kumpas ang Administrasyong Marcos Jr. kung magiging priority bill ang suspension ng SK at barangay election. Hindi ko pa po alam. Of course, pag sinabi naman ng Malacanang at ng DILG na ituloy, syempre tuloy. Pag sinabi nilang i-postpone, pag-aralan po ng aming mga kasamahan yun. So far, wala pa po kaming direction dun. Hindi po yan automated. So, of course, marami din nagsasabi na medyo overstaying na ang mga barangay officials. So, we will all discuss that during the hearings. Lalabas at lalabas po yan. At I will rest assured for our people that we will come up with the best possible scenario. Paulo G. Santos,
CLTV News. Patuloy ho ang pagsisikap ng Kapampangan Development Foundation para makapaghatid ng tulong medikal sa ating mga kababayan, lalo na ngayong nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Dahil po dito, inilunsad ang programang kung tawagin ay konsultasyong sulit at tama. Sakop po ng nasabing programa ang libreng konsultasyon sa doktor, libreng laboratory, x-ray services at libreng gamot. Kung paano makakakuha ng tulong medikal, alamin ho natin sa ulat na ito. Mula nang maitatag taong 1987, maraming buhay na ang nahatira ng pag-asa ng Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDF dahil sa kanilang libreng serbisyo medikal. Nakasentro ang KDF sa Health, Education at Livelihood Program o HELP. Namin matulungan yung mga nakafocus po kami for the PWD, senior citizen, and yung mga less fortunate or yung mga natin na hindi kaya yung pumunta din sa mga paying clinics or paying hospitals na kaya naman ibigay or ma-share po ni KDF para sa kanila, sir. Kabilang sa kanilang programa ang pagbibigay ng screening, konsultasyon sa kanilang eye center. Kasama rin ang libreng operasyon at procedures para sa katarata, pterygium o pugita, glaucoma at iba pang problema sa mata. Handog naman sa kanilang prosthesis laboratory and physical rehabilitation program ang pamimigay ng libreng artificial legs, below at above knee, libreng orthosis at physical therapy. Mahigit 2,000 pasyente na rin na may cleft palate ang natulungan ng foundation sa buong bansa. Yung ngiti, kaya nga Smiling Face sa Cleft Center, libre pong handog ng KDF yan. Sa lahat ng mga PWDs na nangangailangan ng opera sa labi, sa palat, yung mga macrostomia. Macrostomia, yung yung maluwalas asbuk yan eh. Yung ankyglossia, yung tongue-tie o litatay-dadiray ng anak. Mayroon po din po kami na rhinoplasty, nose enhancement. So, katang matindi his sons. May operang cleft. May pag-asa pong i-enhance pa yung yung ilong. Tapos may lip revision and palate repair. Yon. Ang mga serbisyong ito ay nagpapatuloy pa rin at dadagdagan pa ng bagong programang tinawag nilang konsultasyong sulit at tama na bahagi ng kanilang preventive healthcare program. Yung PhilHealth naglabas po ng isang, ito po, yung sa konsulta nga po, ito yung sa OPD natin na gusto nating magpa-check up kahit wala tayong nararamdaman, kahit annual check-up lang. Ito, sagot na rin po ni PhilHealth ito. So, accredited na rin po yung Kapampangan Development Foundation. Ang lang po is magparehistro lang po sa amin, tapos isa-set na natin yung schedule para dun sa konsulta po ninyo. Ito po. Sakop ng programang libreng konsultasyon sa doktor, libreng laboratorio, libreng x-ray at libreng gamot na sagot ng PhilHealth para mas marami pa matulungan sa Pampanga at maging sa ibang mga lugar sa bansa. Pero bunsod ng pandemya, pansamantalang natigil ang kanilang serbisyo na may kinalaman sa pandinig. Pero masiyang ibalita ng KDF na maibabalik na ito sa katapusan ng taon. We're targeting po ito na ma-start po namin this last quarter of the year. Piniprepare na po namin lahat. Yun po, nakapag na po kami, naganap po kami ng pwede mag-sponsored sa mga hearing aid natin. Sa ngayon, target po namin end of this year, ma-reopen po natin ito, sir. Para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng libreng atensyong medikal, bukas daw ang KDF hindi lamang sa Kapampangan, kundi sa lahat ng Pilipino. Maaaring tumawag sa kanilang numerong 0999-884-5059 para sa Eye Center, 0908-811-7566 sa Prosthesis Center, at 0999-884-7059 naman para sa Cleft Center. Pwede ring bisitahin ang kanilang official Facebook page na Kapampangan Development Foundation Incorporated para sa karagdagang impormasyon. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Local basketball referees target maisama ng Samahang Basketball ng Pilipinas, Central Luzon sa International Association. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
ang CLTV Balitaan. Ito ho mga kabalen, mga karehiyon, balitang palakasan naman tayo. Nagkasa ng Basketball Technical Officials Accreditation and Licensing ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Central Luzon. Isa ho sa mga layunin nito ay ma-upgrade ang kakayahan at kaalaman ng mga local referees upang maipasok sa International Association. Narito ang karagdagang detalye ng balitang yan. Nagsimula na ang region-wide Technical Refresher Accreditation and Licensing Program ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP Central Luzon nitong huling linggo ng Hunyo. Punterya ng aktibidad ang mga local referees, physical education teachers, at mga umuupo bilang technical officials sa mga professional and non-professional basketball leagues. Ayon kay Gil Cortez, Regional Director ng SBP, kailangang magkaroon ng lisensya at accredited ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang mga tumatayong referee at technical officials sa iba't ibang liga. Ito yung step na makakakuha sila ng accreditation nila, pati yung lisensya nila, before they can run. No? Kasi yun nga, nasabi ko nga sa iyo, yung federasyon ng SBP, siyang talagang kinikilala buong Pilipinas at buong mundo. Mga Pilipinong international referees umano ang kinuha ng SBP para siyang manguna sa updating tungkol sa mga regulasyon ng International Basketball Federation o FIBA at ganun din sa pag-upgrade sa technique. Ito sa accreditation namin, we invite mga international referees, FIBA international referees, because we impart sa mga referees natin sa local na dapat alam nila lahat ng mga FIBA rules before they run, before tumakbo sila. Gaya nung nasabi ko kayo, tinuturuan sila ng out of position. A 3-man referee, tatakbo kung saan kayo magtatapos, kung saan magro-rotate, no? Tapos sino yung bibigay ng instruction sa table, yung bang ganun. Tapos meron din mga mga hand signs, mga signals, no? Maliban sa accreditation at licensing, kasama umano sa target ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay maiangat ang antas ng profesionalismo ng mga local referee upang maipasok sila sa International Association of Referees at makatakbo sa mga international basketball leagues. Sinasabihan ko yung mga referees, dapat hindi lang yung ligang pang LGU lang ang iniisip nila. Dapat they should aim high and level up. Para at least meron silang ini-expect. Naisagawa na ang licensing and accreditation sa Tarlac, Bulacan, Pampanga at Bataan. Nakatakda naman sa July 8 hanggang 10 ang programa sa Nueva Ecija at Aurora Province, habang ang pinakahuli ay sa July 15 hanggang 17 sa Olongapo City at Zambales. Kasama si Jenna Lumbang Parungaw, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Gabi po, narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone pa rin po nakakaapekto or ITCZ dito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Mimaropa ay maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng ITCZ at ng Southwest Monsoon. Bumalik na po uli ang hanging habagat. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya nga sa may pagkakataon po na magiging maulap po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ito ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa na nagbibigay rin po ng mga pag-ulan sa malaking parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat po ang lahat dahil unti-unti po ay bumalik ang hanging habagat na sa magpapaulan po sa malaking parte ng ating bansa. At yan
Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais naman ninyong balikan yung mga paborito nyong programa sa CLTV, pwede ninyong bisitahin ang ating YouTube channel at CLTV36 Official at maging ang ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood na nationwide ang mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Antabayanan ho natin mamayang alas 6 ng gabi si Jennifer Salenga para sa karagdagang detalye ng mga balitang Central Luzon na dapat nating malaman sa CLTV News. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming